po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is January 19 na 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may 13th Avenue, Socorro, Cubao po yan. Okay, at dalhin po natin yan sa may Del Mundo Medical Arts sa may Cardis, Doña Josefa Galas, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakaling po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Lahat na sila ng mga ugag, mga kapuso. Ang dami na akong walang yas. Ano ngayon? Di ba naman pulis makikisahin? Ang dami ng mga pulis na nasasagot sa kung ano-anong krimen. Ordinary krimen, ano po? Anong ginagawa ni General Nartate? Anong ginagawa ng directorial staff ng Philippine National Police? Parang confused pa tayo palagi. Kailangan daw ng mga hakbang para tanggalin ang scalawag sa ginagawa ko dito. Ang lumado ka eh. Kaya malaman natin, pinatatawagan natin sila, hindi naman sila sumasagot. Para naman sino sumasagot? Sino paliwanag? Sa General Tuanyo, yung acting spokesman. Mahirap na kausap ka sa napagkalitan ng Mahirap sila PNP. ngayon, dati kay Jean Paharto, napakadali. At saka noon, mas malapit sa taong PNP because madali mo marinig ang paliwanag sa bawat Tsaka si issue. General Torre nagpapa-interview. Eh, nasa na ngayon si General Nartate. Sir, kailangan namin makausap para malaman natin kung ano ba ginagawa mo sa mga tao mo. Para maging maayos po ang Hindi naman naghihintay ng pagbabantay sa taong retirement. bayan, ha? Naghihintay ng kanyang 4-star o retirement. O sa bagay, pwede na siya maging 4-star dahil Wala na si Torre, oh. Wala na siya. Hindi na siya palakit. Sa iyong pangarap. So, sir, Parang pelikula, di ba? hindi naman, nasal ba siya? John Ray Dubel. Luis naman, may kayo, nangangasar ka eh. Hanggang alas 9 po sa akin na umaga. Magkakauntahan tayo sa Hipapoy. Wala, tuntunan. Meron lang May follow tayo mga kapuso. Si Mark Magdalena nagsusulit sa Mandaluyong na ngayon po ay naitaas na sa ikatong alarma. Sali Mark Magdalena at Mark. Patuloy po yung paglaki ng sunog dito sa residential area sa barangay San Jose Sitio 4. At alam mo, Wing at Joel, dahil ito ay dinasla sa third alarm, umabot na itong sunog sa Block 36 ng Barangay Addition Hills. Ibig sabihin, dalawang barangay na yung sakop nitong sunog na ito makikita nyo sa aking background. Umakyat lamang tayo sa isang bahay dito. Yung nakikita nyo ay bahagi na ng Barangay Addition Hills, Block 36. At nagkagalit pa rin yung apoy. At tulong-tulong no, yung mga tauhan ng Bear Fire Protection, pati na rin yung mga residente dito na umakyat na ng bubong. Ayan, papakita natin sa inyo. Nagsiakyatan na rin sa bubong no, yung mga residente dito para tulungan na rin yung mga kawili ng PSP na apulahin itong apoy. So maraming mga bahay na magkakalapit dito ang nasunog. At yung covered court, ang sakop dyan sir, Barangay Addition Hills. Ayan, tinutupok na rin ng apoy ngayon yung covered court. Ayan, yung pinakamalaking barangay yan. Pinakamalaking barangay yan. Yung Addition Hills. Oo, kaya ito problemado rin yung mga residente rito. Kanya-kanyang liquid na rin ang kanilang mga gamit para maisalba dito sa sunog. Itong area ko ngayon ay Block 35. So malapit lamang ito doon sa nasusunog ngayon na Block 36. Kaya nga nananawagan pa rin sila ng tulong sana ng mga bombero para talagang maabot na itong sunog na nagsimula pasado alas ng Apolo po. Opo, gumayon po. wala pang official down. Sa kung gaano marami naging mga bahay na nasusunog ngayon at pinagpunan nitong sunog
Kaya ngayon ang ginagawa nila ay talagang pagdagdag no, sa mga manpower, mga fire truck na kakailanganin para tuloy ang mapula. Ito nga po yung nakikita ko. Lumalaki yung apoy, yung parang eh. Oo, Tawag. sa tunay. Malawak at magkakatabi yung mga bahay gawa sa mga light materials. Ito, Weng Joel. So ayan, itim pa yung usok eh. Kapag ibig sabihin, itim pa yung usok niyan, talagang nagdalasin pa yan. Kumakain pa ng mga Kasintahan mo yung Oo, nakatutong sa bubong. nakatutok tayo sa bubong. ay, ingat. Oo. Ayan, nakatutok tayo para mag-play at vantage point. Kasi doon sa baba, talagang masikip na, masikip yung kalsada, Weng Joel, para talagang makapunta ka rito, talagang bubuluhin mo, no, yung masikip na kalsada at Hindi kaya makapunta po ka ang rito. mga bombero dyan, Mark. Makakasap sa Oo. mga Hindi mga nakapasok na, pero occupied na rin eh. Occupied na rin doon sa kilid ng kalsada. So kailangan talagang gawa ng paraan itawid doon sa mga doon ang mga bahay-bahay para marating no yung mga bahay ngayon na Hello, sino to dyan? Ikaw to? yung mga pula. solar energy. Yes. Kuryente. At the same time, nagiging issue to sa issue naman ng flood control dahil meron ilang mga Mga congressman. congressman Oo, na nakakita contradict na rin. Oo. So, mga kapuso, Ang daling ilusot na Hello Ethan, good morning. Mga 8:39 ng ETA ko. Sa mga powers influensya mo bilang isang cabinet member o isang official ng gobyerno. That is so far as the executive branch. Yun mo naman sa mga congressman ang pinagbabawal mo ng constitution at nakating yung anti-graft. Opo. Ang nakalagay ko kasi sa kuwan sa section 3A ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang pinagbabawal sa corrupt practices o yung may direct o indirect financial or pecuniary interest in any corporation or any transaction na maaaring mabibigyan ng pabor o kontrata ng gobyerno. So yun po ang karabatihan sa lahat ng ito. Kaya ang spirit ng institution ng lahat ng mga institution, anti-graft, standards at saka yung rules implementing yung all the standards. So yung maiwasan mo even the possibility for perception na maayos ang dapat. does that extend to relative attorney? Oo. Hindi lang ikaw, kasama mo lahat ng mga kamag-anak ng amin ng court. So, hindi ko pwede. Ano to, ang tawag ni Congressman President. Dito po sa usapan na Tory. Kaya nga, Yung influensya pala ng pangalan ng mga opisyal ay siyempre mabigat na po ang dating. Tama, kaya nga ako, unfortunately kasi, that has not been strictly enforced. Minsan selective. So, maganda na nangyayari dito sa pag-usapan natin. Para alam na dapat na public yan na mahigit ang tutapos yung nakakalungkot dito di ba sinabi ng 67 ng kontratista? Pero, parang wala ba sumusubok yata sa batas na wala ba nag-detest sa batas kahit adjust sa statute so ngayon kasi yung reward hindi rin po yan kasi walang private Opo. yung may mag-decision kung walang kaso pero yung ombudsman kahit po walang kaso malinaw makapangyarihan yan na pwede niyang itahin yung mga ganyang mga
mga relationship o yung mga pag-aari. Pwede Trabaho siyang mo na naman. pwede siyang gawin ng motocroppio on its own. Pwede siyang kumilos ng isa-isa, hindi tumatanggap pa ng mga opisyal ng gobyerno. Correct. At dapat ginagawa nila yan. But unfortunately, mga nakaraan mga ombudsman, talaga po namang wala masyadong nagawa. So sana, meron talagang hindi ko naman unlimited yan eh. There's just so many, tulad nila sa taas, mga leadership by example, di ba? Pero unfortunately, hindi nga ginagawa. Naku, boy, ano eh, Baka sabihin mo lang din sila sa tao, Joel. ay, isa yun, sa mga napakadaling malusog naman. Pero, sa Kongreso, meron naman ethics. Meron. Yung tataka naman tayo, bakit Wala. mismo ang Kongreso nagtutulong sa mga Naman yung nasunod investigasyon ng ombudsman, eh di saka siya sasagot. Kasi ang nangyayari yan, kanya-kanyang president ako. So kung minsan, nalilitaw tayo, at minsan, nalilitaw tayo sa mga legal issues. So, everybody, we and should be given due process. Investigahan yan. attorney. Extensive ang naging alam natin, investigation ito. As always, thank you. Maraming salamat sa nagpapalala po sa morning. Si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert, mga kapuso, ang ating sa ating pagbabalik ang bagong balita, mga kapuso. Ang oras po natin na 8:27. Radyo na, labanan ng fake news. Bagong taon na naman mga kapuso at sigurado akong marami sa atin ang may New Year's resolution na magpapaka-healthy na sila. Aba, sa panahon ngayon, dapat talagang magpalakas tayo ng katawan at umiwas sa sakit para may panlaban tayo sa mga hamon sa buhay. Kaya paalala ng Unilab na ating pinagkakatiwala ang kapartner sa kalusugan, maging maingat tayo. Pumili ng gamot at vitamins na talagang pinag-aralan ng mga eksperto at dumaan sa maraming pagsusuri para siguradong safe at effective. Dapat ay world class, pero presyo hapon kaya pa rin. Yan ang tanda ng Unilab Quality. Tandaan, pagdating sa gamot, hindi lang presyo ang batayan. Piliin yung dekalidad, dapat Unilab Quality. Okay, tuloy-tuloy ang pamimigay ng patremyo dito po sa ating Recibo Panalo Promo. More than 2 million pesos ang ipamimigay. Kasama na po ang 1 million pesos sa Grand Draw. Easy sumali, easy money. Pumunta lamang po sa GMA Radio Promos and Events FB page para sa mga detalye. Ang GMA Radio Recibo Panalo Promo ay atid po sa atin ang Alaxan FR, Celine Plus, Enervon C Plus, Rexidol Forte, Green Silk Vitamin Boost Conditioner, Sun Silk, Super Radio AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Ang promo ang tatapos po ng Enero 31, taong 2026, per TDI Fair Trade Permit Number FTE 8243600, Series of 2025. Airport na kami sa kala. 10 a.m. na. Ha? Di ba mamaya kami pag-flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket PM pa-flight natin eh. Para malinaw. Authorized check for state-of-the-art facilities, extra eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. Over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Natulong ng Reticon Force. Umabot naman sa halos 10,000 na pasahero ang stranded sa mga pantalan at distribution ng biyahe ng mga barko. Senate President Vicente Soto III nabaas ng dadalo si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa pagpapatuloy po ng investigasyon ng Senate Government Committee sa katiwalaan sa flood control projects mamayang alauna po ng hapon po yan. Live coverage po tayo dyan mga kapuso. Punsit po ito ng ulat ng Bureau of Immigration na bumalik na sa bansa si Bunuan kahapon po ng umaga matapos po ang ilang buwang pananatili sa Estados Unidos. Itinungtong po ni Soto na si Bunuan sa inisyuan po niya ng subina para sa pagdinig
kaya kapag ka hindi po ito dumating, maaari po siyang ipakontempt at ipa-aresto ng Senado. Pinadadalo rin si Bonoan sa pagdinig upang pagpaliwanagin tungkol sa umano'y pagsusumite sa Pangulo ng maling grid coordinates ng mga flood control projects at sa aligasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na taon-taon nagkakaroon ng bilyong-bilyong pisong allocable ang kagawaran. Independent Commission for Infrastructure o ICI inaasang magsusumite ng kanilang consolidated report ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa harap na rin po ito ang patapos ng trabaho ng komisyon sa pag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control project. Ayon kay Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong ICI ang nagsabing bibigyan nila ng report ang Pangulo. Pero paglilinaw po ni Castro, wala pang utos sa ngayon ni Pangulong Marcos na itigil ang trabaho ng ICI. Magkakaiwalay na sunog sumiklab sa Mandaluyong City at Pasay City ngayong umaga. Sa Pasay City, nasunog po isang salon at maliit na negosyo sa Arnay sa amin yung pasado alas 5 po ng umaga. Habang sa lungsod ng Mandaluyong, nasusunog po yung mga bahay sa Sitio 4, Barangay San Jose. Sa pinakahuling ulat ni Mark Bacalala, 12 alarma na po ang nasabing sunog at ito'y tumawid na sa bahagi naman ng Barangay Addition Hills. Malalaking kapistahan sa Cebu City at Calibo Aklan itong weekend. Maayos at mapayapa pong nairaos na Sinulog Festival naman sa Cebu City. Umabot sa 5.2 million na tao na ibahagi doon na sinagsihan ng Sinulog Grand Parade at ang Ritual Showdown. Halos 300 rockfall events na idala ng Bebop sa Bulkang Mayon dyan sa Albay. Alam natin balita mula kay Alan Gato Saran. Pasok! Aabot sa halos 300 rockfall events o 297 rockfall events ang naitala ng Bebop sa Bulkang Mayon ay sa Bebop kasama sa kanilang monitor ang nabigyan ng volcanic earthquakes at ibang na pyroclastic declarant option na pinakuli-monitor sa Bebop sa ikakita ang Banato Christian Flow na kapagdalaning ng 3,788 na tolerada ng sulfur dioxide o asufre. Nagpapatuloy din ang pamamaga ng vulkan at nananatili ang alert level 3 sa Mayon. Samantala, sa pinakuling talaan naman ng DSWD, umaabot na sa 1,804 na pamilya o 5,007 na individual ang apektado na ng patuloy na pag-alburuto ng vulkan Mayon. Ako talaga ng Kevin sa Maraming Notici na Walpi. Dapat totoo. Wala naman kay Lines Mendoza ng Super Radio Calibo at Yasiel 2026 matagumpay at mapayapang nagtapos. Lines, magandang umaga. Ito po umaga, Joel Weng. Matagumpay at mapayapang nagtapos ang selebrasyon ng Calibo Senior Santo Niño Ate-Atian Festival 2026 kahapon. Ayon sa assessment ng SAICA Street Ate-Atian, generally peaceful ang kabuuan ng kapistahan sa kabila ng dagsa na libo-libo mga deboto at mga bisita. Bagaman may naitalang ilang kaguluhan dulot ng kalangian, agad naman itong naawa sa mga nakadeploy ng mga kapulisan at security forces bago pa man lumala. Sa pinaka-abangang anunsyo naman nagwagi sa Sasad at Atian Forces, muling naghari at itinanghal na Grand Champion sa prestiyosong Tribal Big category ang tribo ni Nabuanon na matagumpay na nadepensahan ang kanilang titulo para sa isang back-to-back win ngayong taon. Nag-uwi ang grupo ng 1.1 billion piso at trofeo matapos silang umusan ng iba pang malalaking tribo na husay ng performance at ganda ng kasuotan. Samantala, itiniglar namang walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Calibo ngayong araw upang mabigyan ng pagkakataong makataga ang mga estudyante at guro matapos ang ilang araw na pagkikiita ang Mother of All Philippines Festival. Yan ang ulat mula sa Super Radio Calibo. Ako si Director Lator Mendoza, nagulat para sa DZWB. Dapat totoo. Ay, ayun, sinadrop na natin sila. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam. Kung muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po.